Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. May kabuluhan ang bawat umaga. Sa pagsisikap mo, may kaagapay ka. Tama ang pulso ng pusong Pilipino. Katangi-tanging radyong maaasahan mo. Tatak ng serbisyong Pilipino, ang kauna-unahang radyo, DZRH. Subok na sa balita, DZRH. Haligi ng katotohanan, DZRH. Ang makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Subok na sa balita, haligi ng katotohanan. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Manila North Cemetery. At samahan niyo ako sa aking pag-ikot sa loob. Ah, tre. Anong itsura? Ano ba yung nangyari? Oh, anong klase? Pinapugot ang ulo. Bigla lang lumalabas. Ang Scene Zone, Scene Zone 2 na! Sama-sama pa rin tayo sa concerts, fan meets, at exclusive interviews ng iyong favorite stars. Abangan ngayong October, dito lang yan sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Oy, 7 minuto na makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Muli Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre kasama na ho yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw na naman ang Sabado. Huling araw na pala ng Sabado ngayon. Huling araw ng kampanya para sa barangay at SK election. Ako ho si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ngayon sa ulo ng ating mga balita, ang Philippine National Police naka-red alert na para sa barangay at SK election. Mahigit na 100 kandidato sa barangay at SK election inireklamo sa COMELEC dahil daw sa vote buying. PNP inalerto ng COMELEC laban naman sa pagsiklab ng tensyon sa Bukay, Abra. Pag-eksena ng Armed Forces of the Philippines maaring hilingin. Work from home sa mga empleyado ng gobyerno at asynchronous classes naman sa October 31. Pinayagan ng Malacanang. Armed Forces of the Philippines pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdepensa sa buong kapuluan. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Mindanao Rail Project tuloy kahit walang loan agreement sa China. Low pressure area shear line magpapaulan sa Visayas at Southern Luzon sa undas. San lalaki nagpaputok ng baril sa Campo Crame, arestado. Pulis nananapak naman ang pahinante ng truck sa Quezon, sibak. DZRH Stories, Pinoy documentaries wagi sa CMMA. Congratulations! At sa balitang sports, Pilipinas nakakuha ng 5 ginto sa Asian Para Games. Sa balitang showbiz, pambato ng Pinas na si Nicole Borromeo kinurunahang third runner-up sa Miss International 2023. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayon sa detalye. Sa lagay ng ating panahon, asahan ng uulanin ang paggunita ng undas, partikular na sa Quezon, Bicol Region, Caraga at Eastern Visayas pagsapit ng panahon ng undas. Epekto ito ng shear line at low pressure area na nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang bukas. Ayon sa DOST Pag-asa, asahan din ang maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region, dulot naman ng Northeast Monsoon o amihan. Mahigit na 100 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections ang inakusahang namimili daw ng boto. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sumasalang na sa verifikasyon ng mga sumbong para may pagharap ng kaukulang kaso ang mga kandidato sa barangay at SK election. Sinabi ni Garcia na madidisqualify o madidisqualifika yung mga mapatunayang namili at nagbenta ng boto at makukulong pa ng 1 hanggang 6 na taon. Haharangin ng komisyon ng proklamasyon ng mga mananalong kandidato na may nakabinbin na kaso ng premature campaigning, vote buying at illegal campaign.
Inaasahang papalo naman sa mahigit ni 100,000 kada araw ang bubuhos ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport para sa barangay at SK election at undas. Nag-inspeksyon na sa paliparan si Transportation Secretary Jaime Bautista at iba pang mga transport officials. Nagdagdag na ng naiyan ang mga counter at naayos na rin ang mga dating sirang conveyor belts at aircon. Inaasahan ding aabot naman sa 1 milyong pasahero ang dadagsa sa public transportation gaya ng mga bus at barko pauwi ng kani-kanilang mga probinsya para sa long weekend. Kaugnay pa rin sa eleksyon, magtatapos na ngayong araw ang campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na nakatakda sa araw ng Lunes, October 30. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na pairalin din ang liquor ban umpisa bukas ng gabi hanggang sa mismong araw ng botohan. Muling nagbabala ang opisyal laban sa vote buying na pinaalala ni Garcia na kahit ang mga vote seller ay maaari ding makulong ng mula 1 hanggang 6 na taon. Ang mga kandidato naman na mapatunayang namili ng boto ay madidisqualify bukod pa sa kaparehong posibleng pagkakulong. 14 na minuto makalipas ang alas 4. All systems go na ang buong puwersa ng Philippine National Police para sa pagbabantay sa kaligtasan ng publiko sa gaganaping barangay at Sangguniang Kabataan election sa Lunes, October 30. Pagtiyak ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. on top of the situation ng pambansang pulisya. Sabi ni Acorda, bagamat merong ilang naitatalang insidente ng karahasan at pamamaril pero isolated incidents lang anya ito at nananatiling generally peaceful ang buong bansa ilang araw bago ang halalan. Simula alas 12:01 ng hating gabi kanina ay naka-full alert status ng PNP upang matiyak ang mapayapa at ligtas na barangay at SK election 2023. Sa kaugnay ngang balita, naka-red alert na ang pambansang pulisya simula ngayong araw para sa barangay at Sangguniang Kabataan election sa Lunes. Ibig sabihin ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., 100% ng pwersa ng kapulisan ang tinitiyak sa seguridad, kapayapaan at kaayusan ng electoral process. Ikinasa na rin ng PNP ang full deployment ng 181,000 mga pulis sa iba't ibang panig ng bansa at dinoble ang presensya sa mga areas of concern. Batay sa threat assessment, idineklara ni Acorda na tahimik at maayos ang kabuang sitwasyon sa bansa para sa barangay at SK election maliban lang sa mga election-related shooting incidents sa Bangsamoro Region at ganoon din sa lalawigan ng Masbate. Nagbabala naman sa publiko ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na huwag magpaloko sa mga kandidato na nangangako kaugnay sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Babala ito ng DSWD kasunod ng mga natanggap nilang ulat na ilang kandidato sa 2023 Barangay at SK election ang gumagamit sa 4Ps para makapangalap ng boto. Binigyan rin ng DSWD na ang 4Ps ay hindi maaaring gamitin sa electioneering o sa mga political activities. Maliban ho sa 4Ps ay yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Yan ho yung ipinamimigay under din ng DSWD. Sa Department of Labor and Employment naman ay yung tupad. Siyempre, ang papaboran niyan yung mga incumbent barangay officials na gustong magpa-re-elect. Yun. Sa mga taga-barangay Pasong Putik proper sa Quezon City, magandang umaga ho. Natanggap po natin dito yung sulat ni Chairwoman Evangeline Dungka. Mamaya ay bibigyan natin ng pagtutuunan natin ng pansin yan. Sagot po niya ito doon sa ating naibalita nung nakaraang Sabado, hindi ito nung last Saturday, the other Saturday pa.
na reklamo against sa kanya dyan sa barangay Pasong Putik proper, Quezon City. Pinaimbestigahan na ng Commission on Elections sa Philippine National Police ang sinasadya o sinasabing pagpasok naman ng mga armadong grupo sa bayan ng Bukay sa lalawigan ng Abra. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, antayin ng komisyon ang resulta ng investigasyon ng PNP sa mga violent incidents sa bayan ng Bukay. Paliwanag ni Garcia na hiningi ng COMELEC sa Abra ang kanilang tulong para sa ilalim sa monitoring ang sitwasyon sa Bukay. Naka-alerto na rin ang Armed Forces of the Philippines para maging augmentation force ng PNP sakaling tumindi pa ang tensyon sa lugar. We need results by today. And therefore, inalerto rin natin ang Armed Forces of the Philippines at sinabi natin kung hindi kaya ng PNP, papapasukin natin ng AFP dyan sa issue na yan. Sapagkat sinasabi na natin, hindi po yung solusyon yung karagdagang pwersa. Dahil dagdagan ng pwersa, kung hindi naman kikilos, walang kwenta rin. So dapat dyan, kahit na hindi ganun kadami ang pwersa, dapat kumilos. And therefore, tama po yung nabanggit kanina, bakit hindi yan na checkpoint yung mga tao yan. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, makikita nyo sa video yung mga nanonood sa ating live stream sa YouTube at saka sa Facebook. Yung mga kulay itim na puro mga SUV at saka actually puro hindi lang mga itim pala, may kulay puti din, may kulay ginto. Pero mga SUV talaga pumasok sa bayan ho ng may kulay puting Toyota Conquest sa bayan ho ng Bukay, Abra. Tapos nung lumabas yung mga taong sakay, lahat naka-sling bag, naka-sibilyan. Ang tanong, anong meron dyan sa bayan ng Bukay? Bakit ganyan kalupit? Doon sa huling report ng Philippine National Police ay si-atrasan yung mga guro o maraming guro na magsisilbi sana bilang mga Board of Election Inspector sa bayan ng Bukay ang umatras na. Kita niyo yung mga nasa video. Kakaiba So umatras na sila sa pagsisilbi sa election dahil sa takot. Kaya yung mga pulis na trained sa barangay at SK election o sa magsisilbi sa election, sila na magsisilbi dyan sa bayan ng Bukay. At maliban dyan, marami ding mga kandidato ang nauna nang nag-withdraw. Ina-withdraw sila nung kanilang mga katunggali, kaya under investigation ho yan dyan sa bayan ng Bukay sa lalawigan ng Abra. Ang tanong ano meron dyan sa bayan na yan? Bakit ganyan? Sino-sino ba yung mga namamayaning mga politiko dyan sa area na yan? May kabuang 352 mga pulis ang i-deploy sa Abra matapos mag-back out ang ilang mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election dahil sa mga banta sa kanilang buhay. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., iniimbestiga ng PNP ang pag-withdraw ng mahigit na 250 kandidato sa lalawigan. Mantakin nyo? Noong Oktubre 18, sinabi ng Commission Election na nakatanggap sila ng ulat na isang kandidato para sa barangay at SK election sa Bukay, Abra ang binaril. Himas rehas ngayon ang isang lalaki matapos magpaputok naman ng baril sa loob ng headquarters ng PNP sa Camp Crame sa Quezon City. Sa paunang investigasyon, pumasok ang 50 anyos na lalaki sa Gate 2 sakay ng kanyang bisikleta at pagdating ng bulwagang Lapu-Lapu ay bumunot ito ng baril at nagpaputok. Agad rumesponde ang mga pulis at naaktuhang hawak pa ng sospek ang kanyang kalibre .22 revolver na may 2 bala at mga election flyers. Idinepensa ng hindi pa pinangalan ng sospek na nagpaputok siya ng baril bilang protesta sa umunoy corruption sa election. Sinalang muna sa drug test ang lalaki bago i-turn over sa Quezon City Police District Station 7 para sa ibayong investigasyon at paghaharap ng kaso. Ang lupit lahat pa naman ng lugar ang pinili ay sa Campo Crame.
Sugatan ng isang kagawad na kumakandidatong chairman ng Barangay Malaya sa General Luna, Quezon matapos siyang baril ng hindi pa kilalang sospek. Kinilalang biktima na si Ruben Ilagan, 63 anyos na binaril habang naglalakad pa uwi matapos ang kanyang meeting sa Barangay Hall dakong alas 9:30 ng gabi. Tinamaan ng bala sa dibdib si Lopez ngunit ligtas na matapos na isugod sa ospital sa bayan ng Lopez. Inaalam pa ng mga polis kung sino ang nasa likod ng pamamaril kay Ilagan at kung may kinalaman sa halalan ng tangkang pagpaslang sa kanya. Sa oras na alas 4:23 ng umaga, para sa mga empleyado ng gobyerno at mga estudyante, itong balita para sa inyo. Dahil pinayagan ng palasyo ang work from home arrangement sa mga empleyado ng gobyerno at online classes naman sa mga pampublikong paaralan sa Oktubre 31. Dahil ipit na ipit yung araw na ito. Sa Memorandum Circular No. 38 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layon nitong bigyan ng pagkakataon ng mga kawani ng pamahalaan na gunitay ng undas sa Nobyembre 1. Pero nilinaw ni Bersamins na exempted dito ang mga government agencies na may kinalaman sa basic and health services at pagtuon sa mga sakuna o kalamidad ang trabaho. Ibinaubayan na ng palasyo sa mga pribadong sektor at paaralan ang desisyon kung magpapatupad din ng kahalintulad na hakbang. Siyempre, exempted dyan yung mga taga-Provincial Disaster Risk Reduction and Management, o yung mga PDRRMO, yung mga sa munisipyo, siyempre, yung mga MDRRMO naman. Yan, naka-full alert yung mga yan dahil nga sa panahon na ito ng hindi lang barangay, siyempre sa mga pulis, sa mga ospital. Pero after that, yung undas sunod tuloy-tuloy na ho yan. Idinikla naman ni Mayor Honey Lacuna ang half-day work suspension para sa lahat ng opisina ng City Government of Manila sa Martes, October 31. Ang suspension ay batay sa nilagda ng alkalde na Executive Order No. 35 ayon kay Lacuna na pagdesisyonan niyang ideklara ang half-day work suspension sa October 31 para bigyan ng mas mahabang oras ang mga city government employee na maghanda para sa undas. Yung mga bibiyahe naman gamit ang pantalan, makinig! Ipinagbawal ng Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahirong bibiyay sa undas ang pagpasok ng mga pork products at chicken products sa mga lalawigan. Ipinahayag ni PPA General Manager Jay Santiago sa DZRH na linsunod dito sa guidelines na inilabas na layong maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever. Paalala ni Santiago na lahat ng mga bagahe ay dadaan sa X-ray at kapag may nakitang mga ipinagbabawal na produkto dito, ay kukumpiskahin. Kaya payo ni Santiago sa mga motorista na iwasan ang magdala ng mga pork at chicken products dahil hindi ito makalulusot sa mahigpit na inspection sa mga pantalan. Maganda po siguro yung mga babayan natin sa kanilang pagbiyahe. Checkin po nila yung destination nila kung anong klaseng produkto po bang pinagbabawal. Kasi po, hindi naman po lahat ng meat products, generally, yun lamang pork at saka pork products, processed pork products ang pinagbabawal. At mga chicken products po, yun ang at saka live chicken ang pinagbabawal po. Si PPA General Manager Jay Santiago. Yung sinasabing mga pork products at saka chicken products, yung mga, lalo na yung mga longganisa, at saka yung mga ham. Pag nilata, walang problema. Pero pag yun yung mga fresh chicken and pork products, kapag pork kasi, may problema pa rin ho tayo sa African Swine Fever at sa manok naman ay yung bird flu. Ngayon ang kanilang pinag-iingatan.
Lalong-lalo na ho yung may mga lugar na, admittedly, may mga probinsya na unang tinamaan ng ASF at saka bird flu, ngayon pa lang sila bumabawi. Hahabulin nila, baka humabol pa sa buwan ng Disyembre yung kanilang mga inalagaan. May mga lugar din naman na hindi pa tinatamaan ng ASF at saka bird flu. Umaasa sila na huwag naman silang abutin bago humagpasko dahil sakto yung kanilang mga alaga. Kasi kahit sa mga liblib na probinsya na ho ngayon, talagang abot na abot ng ASF at saka bird flu. Pati yung mga backyard na, lalo yung mga backyard na nag-aalaga ng ating baboy ay yari. Nayari bago magpasko. Yun yung mga umaaray at dapat sana'y tulungan ng Department of Agriculture na magkaroon ng indemnity yung kanilang mga namatay na baboy. Wala eh. Wala ngang yatang record kung ilan ba talagang alaga ng isang backyard na nag-aalaga. Halimbawa, may alaga kang 10, 20, yung iba 100. Hindi na yata ni record eh. Meron na napaulat dyan, 400 na ulo. Sana mabigyan naman sila ng pagkakataon na makabangon muli. Kaya ingat yung mga bibiyahe sa mga pantalan ha. Bawal yung mga pork and chicken products. May report tayo, maagang situational report hinggil pa rin sa kaganapan sa lalawigan ng Abra patungo sa barangay at SK election. Bigyan tayo ng update ni RH41 Romy Gonzales. Romy, magandang umaga. Magandang umaga, Lakay. Alam mo bang narilib ang Chief of Police ng Bukay Abra kahapon? Ito yung resulta nung na-report natin na paggala ng sinasabing mga strike force. Ang dami-dami mga sasakyan at nag-iikot dyan sa may area ng Pilar at Bukay. At mukha nung na-report natin ito, ay talaga namang parang tumaas ang mga puwet ng ating Comelec Chair kung kaya't kaagad na nakipag-ugnayan sa Philippine National Police at kahapon ay nagkaresulta ito sapagkat na-relieve na yung Chief of Police at hindi natin malaman kung sino yung itinalit na Chief of Police din sa may Bukay area na kung tutusin ngayon 2 araw na lang ang hintayin bago ang eleksyon, yung barangay at SK election. Alam mo ba, sa lalawigan ng Abra, Lakay, 267 na. From 254, 267 na yung umatras ng kanilang kandidatura para sa barangay at SK election sa buong lalawigan ng Abra. 200, ilan? 267? As of the other day. Oo. Kagabi kasi, kausap natin yung election supervisor. From 254, sabi niya 267. Hindi siya sure. Parang pero taga ilan dito yung taga Bukay? Isi-share pa lang niya yung Lakay. Yung statistics niya. Pero sa bilang natin, from 254, may nung isang araw nga may nag-iikot pero bigla-bigla kahapon 267 na yung hindi pa niya binibigay yung statistics ng mga nag-withdraw na kanilang candidacy dyan sa may area ng Abra. But then ay tila pinapanood lamang yung nangyayari dyan. May mga umiikot-ikot dyan, balit sinusundan-sundan lang ng PNP at wala naman daw ginagawa yung grupong yan. Pero maya siyempre nagdudulot yan ng takot sa ating mga kababayan. Wala ngang ginagawa, pero kung hindi taga riyan, automatic dapat yun na i-check yung mga yan, di ba? At saka kita mo naman yung mga sasakyan, ang gagara, puro mga SUV, saan galing yung mga yan? Ayun nga na kayo. Mukhang parang inutil. Pag gano'n, di ba? Pinapabayaan mo lang. Wala naman ginagawa kasi daw, sinasabi. Pero just the same, kaya nga may checkpoints tayo. Sila ang walang ginagawa. Kaya nakapasok ng ganyan-ganyan. Yan lang, sino naman ang
Anyway, ang tanong lagi dito, Romy, anong meron sa Bukay? Bakit talagang naging special mention ngayon ng election? Di ba? Kaya nga, laki. Sino bang mayor ngayon dyan? Mayor Jago. Jago. Ito yung manugang niyang governor, ang Abra, Governor Dominic Valera. Manugang niya yung mayor ngayon. Pero just to say, hindi lang naman daw sa Bukay Sa ibang lugar pa na umiikot yung sinasabing mga strike force. Strike force daw ito. Strike force yan. Naku. Saka, di ba naka-sling bag? Nung lumabas, naman yun, bato? lumabas yung mga tao, siguro baka may dalang baon, kaya naka-sling bag. Oo. Baon. Di ba? O kaya bato. Baka gutumin yung mga yan kaya nakadala ng sling bag at may daladalang baong baka may pandesal na may ay nako. Anyway, hindi yan ang hirap mapagpag yung yung record ng Abra para sa tuwing na lang eleksyon, laging ganyan na may balitang related sa eleksyon ewan ko kung na-resolve na ba yung kaso nung si attorney na binaril diyan, di ba? Wala pa lakay. Kita Wala mo? na, tahimik na sila lakay. Hanggang ngayon, ilang buwan na yun. Kawawa naman yung pamilya. Hindi na binabanggit yung kasong yun lakay. In fact, ewan ko, mula nung sinabing nakilala na, tapos may may interest na person of interest na sinasabi, person of interest, pero gandun lang, wala naman na-file na kaso. Ganun lang. Mukhang may problema nga talaga dyan. Sino ba ang provincial director ng Abra naman ngayon? Yung magaling daw, yung Colonel Franklin Lopez. Lopez? Oo. Wala na si Colonel Malikula dyan. Ay, wala na. Tapos na. Election na kay. Tapos na ang kanyang so tapos na ang kanyang tour of duty sa Abra. Yes, nakay. But then, sana bantayan nito ng PNP, kasi yung AFP, parang kahit nga may tangke dito sa may Bukay, magagawa ng tangke na nakapandang. Hindi, siyempre, naman yan ang naka-frontline kasi dyan is yung pulis muna. Pag kailangan ng support, saka kikilos yung AFP, hindi naman pwedeng mauuna yung sundalo kaysa sa pulis. Kasi kailangan pulis work muna at kung ano man yung kailangan nila ng puwersa na dagdag, ayun, papasok yung armed forces. But anyway, balitaan mo kami, Romy, kung anong mangyayaring susunod dyan. Tinatanong kasi nila, yung pag ganyang organized na caravan, umiikot-ikot lang, kailangan i-check sana yan. Matik yun, dapat matik. Hindi naman hindi naman yan motorcade Di ba? Kung motorcade yan ang kandidato, maaring tanggapin natin. Pero yung nakikita mong ganyan may mga SUV tapos may mga bababang mga tao, naka-sling bag lahat. Anong laman nun? Baon? Sabi ko na, baon yun. Nako. Bato raw Bato na kay. Nako. Sige, salamat, Romy. So yan muna latest na balik mula sa liwig ng araw. Itin natin, 267 na ang nag-atras na kandidato para sa barangay at SK election. Narinig naman ang Chief of Police kahapon dyan sa may Bukay, Abra. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Romy Gonzales. Isang babaeng nagpakita naman ng peking marriage certificate booking ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Sino yung foreigner? Noche Kaka sa detalye ng balitang ito ay... Magandang morning, Raymond. Hinarang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang babae na bibisita daw sa kanyang mister sa ibang bansa, ngunit natuklasan na peke pala ang marriage certificate na ipinresenta
ang naturang lady passenger ay pupunta sana sa Uman at nagpanggap na bibisitahin ang kanyang mister doon. Kalaunan, umamin rin ito na peke ang kanyang dokumentong pinakita at fake rin daw ang affidavit of support na sinasabi niyang lover. Una na rin nag-attempt na umalis ng bansa noong September papuntang Malaysia ang babaeng, ngunit naharang rin ng immigration officers. Nagpakita din daw ito ng wedding picture, ngunit hindi umubra ang palusot nito. Dahil dito nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga travelers na huwag tumangkilik sa recruiters na namemeke ng supporting papers para lang makaalis sa papuntang abroad. Samantala, Raymond, walang maibigay na detalye ang Manila Police District Station 7 sa Tondo doon sa Facebook Live ng isang netizen na may nangyayaring hostage sa Yuseco Street malapit sa Abad Santos sa Tondo, Maynila. Di patukoy ang insidente, ngunit sinasabing isa lang daw itong pagdanakaw at pinatakas ng biktima yung suspect. Mula sa kanila sa Pilipinas, DZRH, ako si Nachikakas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Bay Noche Kakas. Naimbag nga bigat, Lakay Tom Desa, Dita Ballesteros, Cagayan, Ohio gozaimasu. Sa Japan, Sherroque, good morning, Maridel Furukawa, si Boots Villegas at sa Sornino Laway Senior. Si Alfredo Cobilla ng Antipolo, June Royan, Bergel Sakdalan, si Leo Havares ng Puerto Princesa, Ernesto Gatus dita San Fernando La Union, Reynaldo Quinones from Batangas, si Rebelito Magallones, Ivy Gutierrez, good morning, si Vicky Sia, Rogelio Cordove Jr., Fernan Estibar sa Ternate, Cavite, Estela Nunez, Francisco Antonio Ramirez Garcia, si Cesar Akdal, Arturo Mendoza, Fernando Cruz, Eva Lorilia, Nelson Malinao sa Falls Church, Virginia, Don Jolipata Mila Latican from Pangasinan, Rogelio Losura, si Benny Paz Liaren at Boyet Magmanlak, paring Joel Mendoza, morning, Jazz Season, Santo Domingo, Ilocos Sur, Eboy Reglos, Norberto Ferrer, Aldi Idorot at si Stella Nunez, si Dinya Herman, Ramona Badillo, Roger Malabanan. Natatawa na lang daw bakit may nagpaputok ng baril sa loob pa ng krame. Rudy Rabe, Edwin Season, Ligaya Supan at Heart of Mine ba? Alas 4:40 ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
wala pang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. May nagbabalik. Hatid ang action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Matchpoint Season 2 sa DZRH TV. Balik tayo sa ating balitaan ngayong umaga ho ng Sabado, huling araw ng kampanya para sa barangay at SK election. Binabanggit natin ito dahil ito at nandito na nga yung binabanggit kong liham mula kay Barangay Chairwoman Evangeline Dungka ng Barangay Pasong Putik proper dyan sa Quezon City. Ito'y upang kanyang sagutin at pasisinungalingan yung mga naunang balita tungkol sa complaint laban sa kanila sa Office of the Ombudsman. Ang binabanggit dito ay wala daw, unang-una ay malinis daw ang record ng barangay sa Commission on Audit, Ombudsman at ganoon din sa DILG. Pangalawa, walang anomalya sa procurement ng kanilang CCTV LED monitors na ang ka-chairman ng Bids and Awards Committee ay si Kagawad Totoy Enriquez. Napunta daw ito sa lowest bidder na Compass Integrated Solutions Incorporated sa halagang 1.967 o 1,967,000 pesos kumpara doon sa bid ng Aquila Marketing na 1,998,700, mas mahal daw ng 31,700. Ganon din yung sa LED monitor naman ay 1,460. Yan. Ang napunta din nakuha din. So Compass Integrated Solutions. So isang kumpanya nakakuha ng CCTV, isang kumpanya din yung nakakuha ng LED. So yung pangalawa, yung Aquila Marketing, yon. So mas mura daw ng 39,000. Alright, at binabanggit ni Chairwoman Evangeline Dungka na nasa Amerika siya mula April 17 hanggang May 5, 2023 nang nagkaroon ng bidding. Kaya't hindi daw niya kilala yung nasabing supplier. Ayan. At sa kanilang paniniwala, yung mga reklamong sinasabi laban sa kanila ay may kinalaman sa nalalapit na barangay at SK election. Inamin naman nito na ang pinagmamalaki ni Chairwoman Evangeline Dungka, malinis ang record ng barangay sa DILG, COA at ganoon din sa Ombudsman, kaya nanatili siya sa pwesto. Tungkol naman daw doon sa question kung bakit siya ay tatakbong kagawad, isong si Chairwoman, tapos na yung termino niya kaya tatakbong kagawad, at yung papalit sa kanyang pwesto ay yung kanyang mister na si Engineer Jesus Dungka ng Barangay Putik, Pasong Putik proper. At ang sabi, ito yung huling number 4 tungkol sa pagkandidato naming mag-asawa bilang kapitan at kagawad ng Pasong Putik proper. Ayon sa pagkasunod-sunod, wala po kaming nilalabag na batas tungkol dito. Nasa taong bayan kung pipiliin kami o hindi sa Oktubre at 30, ang aming record sa paglilingkod sa barangay ang tami naming maipagmamalaki sa taong bayan. Ang nagsasalita ho si Chairwoman o Punong Barangay Evangeline Dungka
ng Barangay Pasong Putik proper dyan sa Quezon City. In the spirit of fairness, kaya binasa natin yung liham na ipinatid sa atin itong si Chairwoman Dungka. Sa katunayan, pinakiusap ko nga kay Elaine kahapon na interviewin natin ng live ngayong umaga. Pero siya naman ang tumanggi. Kaya ito, binigyang daan natin yung kanyang liham. Sa lahat ng mga kumakandidato sa barangay, good luck ho sa inyo. Ngayon hong araw na ito ang inyong huling campaign day officially. Pero siyempre alam naman natin na hanggang bukas, hanggang linggo bukas, then hanggang Lunes, tuloy ang gapangan. Salamat ho, Chairwoman Evangeline Dungka dyan sa Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City. Lalaking wanted naman sa kasong karnaping sa Caloocan na tuntun na ng mga otoridad. Edwin Duque sa detalye ng balitang ito. Edwin. Good morning, Kuya Raymond. Natuntun din ng pinagsalib na persa ng Caloocan Police at ang Northern NCR Maritime Police ang lalaking umano'y wanted sa kasong karnaping sa Caloocan. Ayon din dahil Police Colonel Robel Lacuesta, natuntun ng kanyang team ang suspect na si alias June, 23 years old, ng Barangay 178 sa Camarin, Caloocan. Sangkot naman ang suspect sa karnaping na nagaganap sa Caloocan pero naging mailapit ito sa batas. Nang malamang meron na itong warrant of arrest. Bitbit ng operation team ang inisyong warrant of arrest ni Judge Rodolfo Azucena Jr., ang presiding judge ng RTC Branch 125 sa Caloocan, para naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act of 2016. Wala pa rin sa karon sa Pilipinas, di sa rin sa Kusaris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Edwin, 4:49 ng umaga. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang tinatayang 24.6 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa Zamboanga City. Nasabat ang mga sigarilyo ng mga tauhan ng Enforcement and Security Service at Customs Intelligence and Investigation Service sa tulong ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne sa Barangay Sinunok, Zamboanga City. Ang kontrabando ay nilagay umano sa motorized watercraft na may pangalang MB Auto Matmat. MB Auto Matmat. Ang mga sigarilyo ay galing umano sa Hulo-Sulu at patungo ng Zamboanga City pero walang naipakitang importation documents ang 5 tripulante ng bangka. Umabot sa 423 na master cases ng sigarilyo na merong iba't ibang brand gaya ng President at Canon Menthol ang nasabat sa naturang operasyon. Ayon kay Acting District Collector Arthur Sevilla Jr., patuloy ang ginagawang koordinasyon ng Port of Zamboanga sa iba't ibang hensya ng gobyerno para mahuli ang mga smuggler alinsunod sa direktiba ni Commissioner Ben Benido Rubio. Bahagya lamang ang nakikita ng Manila International Airport Authority o MIAA na magiging pagtaas ng volume ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA terminals ngayong long weekend. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MIAA Officer in Charge Brian Ko na normal pa rin ang sitwasyon sa paliparan at posibleng pumalo sa 10% ang bilang ng mga o tataas ang pagtaas ang mga bilang ng mga bibiyahe. Gayunman, tiniyak ni Ko na nakahanda ang buong puwersa ng MIAA sakaling dumagsa ang mga pasahero ngayong undas at pagkatapos ng election. Yes sir, what we're expecting po dahil medyo mahaba-haba yung weekend, medyo na-spread out po yung paglalakbay ng ating mga pasahero. Kaya hindi siya parang naipon na sabay-sabay silang biglang yun. Day. So medyo staggered po ang pag-alis. Although we are seeing that the first 3 days, itong Friday, Saturday, and Sunday, yan yung pinaka-peak natin para sa mga papaalis ng Maynila.
Si Ginoong Brian Ko ang officer in charge ng Manila International Airport Authority o MIAA. Pinaghahanda naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na ipagtagulang bansa laban sa anumang uri ng pagbabanta. Ang mensahe pinabot ng Commander-in-Chief sa oath-taking ng mabagong promote na general ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat malaki na ang naging development sa internal security situation ng bansa, mahalaga na paghandaan din ng militar ang iba't ibang banta mula sa labas ng rehiyon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa harap ng agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Wala bang OGM? Marinig natin yung direktiba ng Pangulo sa mga opisyal ng AFP. Congratulations sa lahat ng mga nanumpa, siyempre headed by no less than the newly installed AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. na magtatagal ho ng 3 taon. Good luck sa mga lahat ho ng mga star officers ng Armed Forces of the Philippines. Nagkasundo ang Defense Chief ng Pilipinas at Amerika na palakasin pa ang bilateral agreement ng dalawang bansa. Ang commitment ay pinagtibay niya na DND Secretary Gilbert Teodoro at US Defense Chief Lloyd Austin III sa kanilang pag-uusap sa telepono. Tinukoy ng dalawang kalihim ang bisa ng Mutual Defense Treaty sa anumang bahagi ng Pacific Region kabilang na sa South China Sea. Tinalakay din niya na Teodoro at Austin ang nangyari noong October 22 nang masalpok ng Chinese Coast Guard vessel ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na unay sa May 2. Naniniwala din ang US Defense Chief na dahil sa unlawful at dangerous maneuver ng Chinese vessel, nalagay sa peligro ang kaligtasan ng mga Pinoy crew sa nabanggit na pagkakataon. And lately, nagbigay din ho ng pahayag si US President Joe Biden at ininvoke nga niya ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika hinggil sa usapin na yan. Sabi niya, ang Amerika naman daw ay nakahandang tulungan ang Pilipinas dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kasama naman si DNR Secretary Maria Antonina Yolo Loizaga sa grupo ng mga researchers na naglakbay sa Isla ng Pag-asa. Ang aktibidad ay kaugnay sa biannual research expedition ng UP Marine Science Institute sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Kasama ang grupo ni Mayor Roberto Del Mundo, si Secretary Yolo Loizaga at ang mga eksperto ng UPMS ay sinalubong ni AFP Western Command Chief at Vice Admiral Alberto Carlos. Tinalakay sa ginawang site inspection ng plano na palawakin pa ang research at monitoring sa Isla ng Pag-asa at mga kalapit na biodiversity areas. Ay, mga motorista, baka tingnan nyo yung mga karga ng inyong mga tangket, baka pwede pang humabol sa Martes. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang produkto ang mga oil companies sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy, mahigit piso ang posibleng tapyas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Habang posible namang may pagtaas o kaya ay walang paggalaw sa presyo ng gasolina. So posibleng sentimo lang yung gasolina o kaya hindi na daw gumalaw. Nagbabadya ring tumaas ang presyo naman ng LPG sa pagpasok ng Nobyembre. Aray ko po. Tuwing Lunes, inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pinal na oil price adjustments at ipinatutupad ito tuwing araw ng Martes. Magandang umaga dito sa iba pa nating mga nanonood sa Facebook Live. Sila happy birthday. Yung aming pamangkin. Happy birthday Julius Deza.
At siyempre, belated pagbati din ng happy anniversary kila Tom at Sally Desa. Tsaka, sino ba to? Si Precious at saka si Terry. Anniversary din nila ang Oktubre. Alcantara Eugenio from Claveria, Cagayan. Jonah Cabarles from Masbate. Naring Gregorio from California. Luca Moonlight. Gawis ay Wagat from Sabangan Mountain Province. Gawis ay Wiit. Of course, si Bergel Sakdalan, Imelda Sabas from Pili, Maria Morena Subripeña at Annalyn Marto. Good morning. Nenet Kabakungan, Francisco Tubal, Fabian Baay from Bintar, Ilocos Norte. Na imbag nga parbangon na po. Si Jaime Senior Pradot. Oy, Mar Urbano, magandang umaga. Diyan sa Bulacan, kumusta ng ating gobernador, si Governor? Kumusta na ba ang kaya na ng kanyang kalusugan? Brenda Bello, si Maria Rodila Bolo, at si Brad Ayan. Iyan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga ng October 28. Inulit ho natin, last day ho ng campaign ngayon. Ngayong araw ho ng araw ho ng Sabado. Teka, may birthdayhan din pala ngayon. Happy birthday, siyempre kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya pala busy si Senator Alan. Marami silang activity ni Mayor Lani dyan sa Taguig. At iba't ibang bahagi ng ating bansa, siyempre kasama si Senator Pia Cayetano. Once again, happy birthday, Senator Alan Peter Cayetano. Stand by sa karagdagan pang mga balita. Makasama natin ang ating paring Romel Fuertes. Ang oras natin ay 5:00 na ho ng umaga. RH Rapido Hataw.